Ka-Express, Kai Soto, balik sa spotlight. At ngayon, hindi lang basta comeback ang dala niya, kundi isang transformation na ikinagulat ng lahat. Sa kanyang Instagram post, nag-flex si Kai ng mala Shaquille O'Neal na katawan, malalaking braso, mas solidong frame at isang presensyang parang halimaw sa loob ng court. Matagal ng isyu ang pagiging too soft ni Kai, lalo nang hindi siya nakuha sa NBA draft. Lean at payat ang kanyang dating build noon, bagay na hindi pumasa sa standard ng physicality sa NBA. Pero ngayon, ibang-iba na ang kwento. Ang dating batang malikse, pero kulang sa katawan, naging parang Shaq na may kombinasyon ng lakas at skills, isang rare package na siguradong mapapansin ng NBA. At hindi lang basta lakas ang nadagdag, nandyan pa ang pamatay na basketball IQ ni Kai. May shooting sa labas, may passing skills na pambihira para sa 7'3" center, at mas mabilis pa ngayon ang kanyang ball handling. Ang resulta? Isang Kai na hindi lang basta towering presence, kundi all-around weapon para sa gilas at posibleng susunod na Pinoy na makapasok sa NBA. Ka-Express, handa na ba kayong masilayan ang bagong Monster Kai? Well, gulat na gulat ang buong Gilas community sa pagbabalik tanaw kay Kai na tila nag-transform sa isang bagong version ng kanyang sarili. Sa kanyang Instagram post kamakailan, ipinakita ng 7'3" Pinoy star ang kanyang katawan na mala Shaquille O'Neal ang dating, malapad, matikas at mukhang handa na makipagsabayan sa pinakamabibigat na big man sa mundo. Matatandaan na isa sa mga malaking dahilan kung bakit hindi nakuha si Kai sa NBA draft ay ang kanyang lean frame. Baga mataas na taas siya, maraming NBA scouts ang nagsabing too soft ang kanyang katawan para makipagsabayan sa physicality ng liga. Pero ngayon, ibang usapan na. Kitang-kita ang kanyang bagong build na hindi na siya basta matitinag sa ilalim. Pero higit sa laki at lakas, ang pinaka nakakagulat ay napapanatili pa rin ang kanyang espesyal na basketball skills. Nariyan pa rin ang kanyang shooting mula sa labas, ang kanyang mahusay na court vision at passing, at mas pinahusay pa ang kanyang ball handling. So ibig sabihin, hindi lang siya umasa sa laki ng katawan, kundi isa na siyang kompletong package na pwedeng gamitin ng Gilas laban sa malalakas na kalaban at maging ng isang NBA team kung sakaling mabigyan ng pagkakataon. Kung dati si Kai ay nakita bilang project player, ngayon ay tila isa na siyang monster center na may guard-like skills. At para sa Gilas, ito ang perfect timing dahil paparating na ang crucial na laban sa FIBA World Cup qualifiers at ang rest back kontra Australia at New Zealand. So ang tanong ngayon, sapat na ba ang transformation na ito ni Kai para mabigla hindi lang ang Asia kundi pati ang NBA? Ka-Express, usapang seryoso tayo. Kung dati ay maraming kumukisyon sa kakayahan ni Kai sa pinakamataas na antas ng laro, ngayon ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang kanyang transformation mula sa isang payat na 7'3" prospect tungo sa isang mas sulit, mas matatag at mas NBA-ready na big man ay hindi lamang para sa kanyang sariling career. Malaki rin ang implikasyon nito sa buong Gilas Pilipinas program. Sa Asia, matagal nang kilala ang Gilas na undersized kumpara sa mga kalaban mula ng Australia at New Zealand at maging sa Middle East squads na malalaki at malalakas sa paint. Dito pumapasok ang significance ng bagong Kai. Kung nung una ay hirap siyang makipagsabayan sa physicality sa ilalim, ngayon ay ibang usapan na. Ang kanyang mas malapad na katawan ay nagbibigay ng dagdag na depensa at rebound presence. Bagay na matagal nang kulang sa Gilas kapag wala sina Jinmar Fajardo o AJ Edo. So isipin nyo, sa susunod na FIBA qualifiers, maaari nang bumuo ng tinatawag na Triple Towers, Kai Soto, Jinmar Fajardo at AJ Edo. Pero kung dati ay parang si Kai lang ang stretch project na madaling matulak sa ilalim, ngayon ay posibleng siya pa ang maging centerpiece. Lalo na't may shooting siya mula sa labas, kaya't kahit pagsabayin siya kay Jinmar, hindi masisira ang spacing ng opensa ni Coach Tim. Sa depensa, kaya na niyang humarap sa mas malalaking import ng Oceania teams at hindi basta-basta madihado. Hindi rin matatawaran ang epekto nito sa kanyang NBA chances. Kung titingnan natin ang mga late bloomers tulad ni Rudy Gobert o Brook Lopez, pareho silang nagsimula bilang lean projects pero tuluyang nag-evolve bilang defensive anchors at reliable scorers. Kai is showing signs of the same trajectory. At dahil bata pa siya, may panahon pa para lalo siyang humasa. Dagdag pa rito ang kanyang rare combination ng taas,
shooting at passing ay kakaiba. Bagay na gustong-gusto ng modern NBA. So ang tanong na lang, kailan siya muling bibigyan ng pagkakataon? Pero syempre, hindi lang puro physical ang sukatan, malaki rin ang hamon kay Kai pagdating sa consistency at mental toughness. Kailangan niyang patunayan na ang transformation na ito ay hindi lamang pang picture o hype sa social media, kundi tunay na makikita sa laro, sa depensa, sa rebounding, at sa pagiging clutch player sa malalaking laban. Kaya kung makikita ng mga NBA scouts na ang kanyang bagong katawan ay may kaakibat na maturity sa laro, baka tuluyan ang bumukas ang pinto para sa kanya. At para sa Gilas, malaking ginhawa ito. Hindi na lamang si Justin Brownlee o Junmar Fajardo ang aasahan para saluhin ang frontline. Meron ng Kai na hindi lang towering presence, kundi ngayon ay may pader na katawan at versatile na skillset. Kaya ang tanong, magiging game changer ba si Kai sa pagbabalik niya? O kailangan pa niyang ipakita na kaya niyang dalhin ang Gilas laban sa mga higante ng Oceania bago siya tuluyang kilalanin bilang susunod na Pinoy NBA star? Kung pagbabalikan natin ang journey ni Kai, makikita natin kung gaano kalaki ang pagbabago. Noon ang pinaka-common na criticism ng mga NBA scout ay ang pagiging payat niya at kawalan ng lakas para makipagsabayan sa mga higante ng liga. Kahit may skill si Kai mula sa shooting, passing at basketball IQ, lagi siyang natatabunan ng usaping too soft para sa NBA. Pero ngayon, ibang-iba na ang usapan. Ang mala Shaquille O'Neal na transformation ng kanyang katawan ay nagbibigay ng bagong narrative. Hindi na lang siya skilled big man, kundi isa na ring physical monster na kayang sumabay sa banggaan sa ilalim. At ang kagandahan dito, hindi nawala ang finesse game ni Kai. Sa kabila ng paglaki at pagbugad ng muscle mass, intact pa rin ang kanyang outshot shooting, touch around the rim at playmaking vision. Ang dagdag na lakas ay parang armor na lamang na magbibigay sa kanya ng mas matinding edge. Kung noon ay masyado siyang reliant sa kanyang finesse, ngayon ay may kombinasyon na siyang finesse at power. Isang bihirang package para sa isang 7-3 player. Para sa Gilas, malaking panalo ito. Sa pagbabalik ni Kai, hindi lang height advantage ang kanyang dala, kundi ang presensya na magbibigay confidence sa buong koponan. Sa mga darating na laban, lalo na kontra sa Australia at New Zealand, si Kai ang magiging sagot sa physicality na dati ay mahirap tapatan ng Gilas. Ngayon, may mini Shaq na tayo na may kasamang skills ng isang modern big man. Ang tanong, sapat na ba ang bagong version ni Kai para ma-shock hindi lang ang NBA, kundi pati buong Asia at Oceania? Yan ang susunod na abangan ng lahat ng mga Pinoy basketball fans. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.